Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Binibining Daniela Sharon, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Bago tayo magsimula sa ating talakayin, tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na naintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kapag-aral ng lakas ng katawan at isipan na mas higit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. May lumiban ba sa ating klase ngayon? Okay, magaling kung wala. Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na ipapaliwanag ang kahulugan ng salawikain. Mabibigyang halimbawa ang mga salawikain at maipapaliwanag ang kahulugan ng bawat isa. Napapahalagahan ang aral na nagbibigay ng salawikain. Bago tayo dumako sa ating talakayan ay maipapakita muna ako sa inyong mga larawan. At nais kong tukuyin or alamin ninyo kung ano ba yung kahulugan ng bawat larawan. Sa unang larawan ay ano kaya ang inyong napapansin? Angeline, magaling. Pag binatukan ng bato, ay batuhin mo ng tinapay. Sunod na larawan ay tama, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ayon sa inyong nakitang larawan, ano sa tingin nyo ang ating tatalakayin ngayong araw? Tama, ang ating tatalakayin ngayong araw ay salawikain. Ano nga ba ang salawikain? Ang salawikain ito ay nakaugaliang sabihin at nagsisilbing batas at tuntunin ng kagandahang asal ng ating mga ninuno. Ang salawikain ay maikling pangungusap na naglalaman ng mga aral, payo o katotohanan na karaniwang nagmula sa karanasan at kaalaman ng mga nakaraang henerasyon. Ito ay ginagamit upang magbigay gabay, magbigay inspirasyon, at magbigay linaw sa mga pang-araw-araw na sitwasyon. Ito din ay nagpapakita ng kaugnayan ng isang kultura at naglalarawan ng mga mahalaga na dapat sundin sa lipunan. Karaniwang ito ay naipapahayag sa pamamagitan ng payak at matalimhagang paraan. Naintindihan niyo ba kung ano ang salawikain? Magaling! Ngayon ay bibigyan kayo ng halimbawa ni Binibining Micaela Supangco. Ang ilang halimbawa ng mga salawikain. Una, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ito ay nangangahulugan na sa halip na gumanti ng masama sa isang tao, mas mainam na ipakita ang kabutihan at pagpapatawad. Ang sunod naman ay ang aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Ito ay nangangahulugan na ang tulong na ibinibigay ay hindi na makakapagpabago ng sitwasyon dahil huli na ang lahat. So ngayon naman, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Para sa ating panuto, sa ating pangkatang gawain, hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Magbibigay ako ng tig-isang halimbawa ng salawikain sa bawat grupo. Ngayon, bibigyan nyo ito ng kahulugan sa pamamagitan ng pagguhit. Isusulat o iguguhit ninyo ang inyong gawain
sa ibibigay kong papel na ito. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang gawin ito. Ngayon, para sa inyong individual na gawain, narito ang ating gawain. Narito ang panuto. Isulat sapat lang ang salawikain na naaayon sa ibinigay na kahulugan. Ngayon, ang sagot ay pipiliin nyo sa bandang itaas ng ating gawain. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang gawin ang ating gawain. Mga bata, ano nga ulit ang salawikain? Mga kasabihan. Ngayon, maaari ba kayong magbigay ng ilan pang halimbawa ng mga salawikain o kasabihan? Ang halimbawa ng mga kasabihan ay ang bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit, at kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Tama, yan ay mga halimbawa ng mga salawikain. Sa inyong takdang aralin, narito ang hinihanda kong takdang aralin na gagawin nyo. Takdang aralin, magsulat ng 5 salawikain at bigyan ng sariling kahulugan ito. Hanggang dyan lamang ang ating pag-aaralan ngayong araw. Maraming salamat mga bata.